With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon, na aming nararanasan. Salamat po sa pag-ibig mo, maging sa habag mo araw-araw. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, nasamahan niyo nga po kami sa aming sambahan. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy naming maparangalan at linisin niyo nga po ang bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, banal na Espiritu, samahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Your praises live in every word we speak, and in every gift of breath we breathe you in. All the works that you have done consume our hearts. Who in all the earth compares to who you are? Who in all the earth compares to who you are? 1,000 hallelujahs, God, we lift unto your name. 1,000 hallelujahs, God, we lift up once again. All creation lives, its voice declared till the end. Oh Lord, how great you are. Your praises live in every word we speak, and with every gift of breath we breathe you in. All the works that you have done consume our hearts. Who in all the earth compares to who you are? Who in all the earth compares to who you are? 1,000 hallelujahs, God, we lift unto your name. 1,000 hallelujahs, God, we lift up once again. All creation lives, its voice declares till the end.
Aming Diyos Ama, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na ikay aming maawitan, mapasalamatan, sambahin at purihin, Panginoon. Tunay nga na dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil pinakinggan niyo po ang awit ng aming mga puso, ng aming mga buhay, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, ano man ang nangyari sa amin, Panginoon, ano man ang mga nangyayari, Panginoon, sa buhay namin, sa mundong ito, Panginoon. Lord, hindi nagbabago yung pagmamahal mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, O Diyos. Kaya, Panginoon, hayaan niyo po na ang aming mga puso ay umawit, Panginoon, ng pasasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na naririto kami, Panginoon. Nasaan man kami, Panginoon, sa lugar na ito ngayon, Panginoon, ay nais po namin na papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon. Lord, we just wanted to worship you, Lord God. We just want to give our hearts, our soul, our minds, and our strength, Panginoon. Lord, ano man yung pinagdaanan namin, Panginoon, sa loob ng isang linggo, Panginoon, at sa mga pagdadaanan namin, Panginoon, sa mga susunod pang mga araw, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyo, Lord God. Hindi po namin kaya, Panginoon, mabuhay nang wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, ay sinusurrender na po namin, Lord God, yung buhay namin sa inyo, Panginoon. Take our lives, Lord God, as a living sacrifice, Panginoon. Bilang isang masamyong handog sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagpapala at biyaya mo sa amin, Panginoon. And Lord, we don't deserve anything, Panginoon, but Lord, you continue to give us, Panginoon, blessings and blessings, Panginoon. And right now, Lord God, we are declaring breakthrough, Panginoon, sa bawat pamilya na narito, Panginoon, sa bawat pamilya na iniiwanan namin, Panginoon, na pinupuntahan namin, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuha namin, Panginoon, sa trabaho, sa pag-aaral, Panginoon, sa anumang ginagawa namin ngayon pa lamang, Panginoon, at ay dinideklara na po namin ang katagumpayan, Lord God. Maraming salamat po. At muli, Panginoon, ikaw madakila sa aming mga buhay, ikaw mapasalamatan. Sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat, at sa inyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen na amen. Unang Mateo 21 hanggang 23. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng diliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Muli po mapagpalang linggo ng pagsamba sa ating Diyos. At salamat po sa Diyos at Disyembre na, di po ba? At ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang Kapaskuhan. At sabi po ng iba, medyo malungkot ang Pasko dahil nga sa pandemic. Ngunit sa pananampalatayang Kristiyano, pwede po tayo magdiwang sa kabila ng kalungkutan dahil po kasama nga natin ang Diyos. At ito po yung ating pagbubulayan ngayon sa buwan ng Disyembre. Ang tema po na pagdiriwang dahil kasama natin ang Diyos. Ngunit una po, nais natin sabihin na hindi natin isinasang tabi na marami rin pong kalungkutan ang buhay. Lalo na po itong mga nagdaang taon. Ano po? Ngunit sa ating pong pananampalatayang Kristiyano, pwede tayong magdiwang kahit sa panahon ng kalungkutan. Unang-una po, nais natin talakayin muna yung realidad ng buhay ng mga kalungkutan kahit na po noong unang Kapaskuhan. Kaya nais ko pong basahin sa inyo ngayon ang ilang mga talata tungkol sa mga kasaysayan na napapaloob doon sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Dito po sa Mateo, Kabanatang 2, 16 at 18, ganito po ang ating mababasa. Galit na galit si Herodes na malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao o ng pantas na dumating na nga ang Panginoong Hesus at pumunta sila doon para sumamba. Kaya dahil po pinapatay niya yung mga bata, sabi po ay narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw pagkat patay na sila. Ito po yung nangyari noong pinatay ni Herodes yung mga batang 2 taon pababa hanggang sa mga sanggol. Kaya dito po sa tala makita natin na kahit noong Kapaskuhan, mayroong mga taong nagagalit at hindi sila masaya. Isa nga dyan po ay si Herodes kasi ayaw niyang tanggapin sa buhay niya na dumating na nga ang Panginoon ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Kaya po lahat ng mga tao na
tumatanggi pa sa Panginoong Hesus ay hindi magiging masayang tunay ngayong Kapaskuhan sapagkat hindi nila naranasan ang paghahari ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay gaya po ni Herodes. At isa pa rin po ritong dumaan sa matinding kalungkutan ay yung mga magulang, lalo na po yung mga nanay na may anak na 2 taon pababa. Ayon po sa story sapagkat yung kanilang mga anak na walang malay na kanilang dinala sa sinapupunan nila ng 9 na buwan pagkatapos ay inalagaan, biglang pinatay nang wala namang kasalanan yung mga bata pong ito. Kaya po hindi po ba napakalaking kalungkutan yan. At ito po ay itinala ng banal na kasulatan noong nangyayari nga yung unang Kapaskuhan. Kaya po hindi rin garantiya sa atin pong buhay ngayon na kahit kasama natin ng Diyos ay hindi tayo dumaraan sa mga kalungkutan sa buhay. At dito nga sabi po ay ayaw nilang paaliw noong panahon na yun sapagkat namatayan sila ng anak. At ito po ay inihula na ni Propeta Jeremiah noong panahon pang iyon. Kaya po talagang alam ng Diyos na may mga tao masasama at kuminsan yun naging dahilan kung bakit po ang isang tao ay dumaraan din sa kalungkutan sa paggawa ng mga tao masasama na gumagawa ng hindi maganda sa kanyang mga kapwa. Ano po? Isa pa po na mababasa natin dito ay yung istorya po ni Ana sa Biblia na noong dinala ang Panginoong Hesus doon sa templo, nakita niya ay meron pong kaunting binanggit tungkol sa buhay ni Ana at ni Simeon. Nais ko rin pong basahin sa inyo. Binasbasan sila ni Simeon nung pumasok si Jose at si Maria at ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya, tandaan mo ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Wala pa po pala dito si Ana. Siya ay magiging tanda mula sa Diyos. Ang sabi po ni Simeon ay isang propeta. Siya ay isang sign na galing sa Diyos, ang Panginoong Hesus. Ngunit tutulig sa insya ng marami, kaya't mahayag kanilang iniisip. Dahil dito magdaranas, sinabihan niya si Maria, magdaranas ka ng matinding kapighatian na parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Yan po ay nasa Lucas, Kabanatang 2, 13 hanggang 14 at saka 20, meron din po sa hanggang 35. Kaya dito po ay inihayag na ni Simeon na isang propeta na maging po si Maria o Biring Maria ay magdaranas ng matinding kalungkutan dahil nga po sa mangyayari sa Panginoong Hesus. At siyempre, ang talagang nagdanas din ng matinding kalungkutan, alam natin ang Panginoong Hesus nung siya ay tinanggihan at saka pinako sa krus. Kaya nung nanalangin siya sa Getsemani, alam po natin na matindi niyang paghihirap sa mangyayari po sa kanya. Nakikita niya na ang kahirapan at pagpasa ng kasalanan ng mundo. Kaya sabi niya, umari lamang ay may ilampas sa kanya ang kupang yaon, ngunit hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama ang siyang masunod. Kaya po ngayon, noong Kapaskuhan, marami rin pong nagdaranas ng kahirapan at saka kalungkutan. Mari po tayo din sa kapanahunan natin ngayon, lalo na po dumaan ang pandemic, hindi lang ang pandemic, minsan po merong karamdaman sa pamilya, meron tayong mga kabigatan, mga problema, sa kahirapan at marami pa pong iba. At minsan nasabi natin, kaya ko bang magdiwang at magalak ngayong Kapaskuhan? Kaya dito po ay sinasagot din yan. Yung pangalawa nating outline na sinabi na pwede tayo magdiwang ngayong Kapaskuhan dahil kasama natin ang Diyos at dumating na nga ang tagapagligtas ng mundo. Kaya po doon sa Lucas, Kabanatang 2, mula po sa 10 at 11, ay ganito po ang ating mababasa. Pinahayag ng anghel, sabi na huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya po yan yung mensahe na hindi tayo dapat matakot. Alisin natin ang takot natin. Kung hindi man tayo nag-face-to-face ngayon, hindi naman ibig sabihin na natatakot tayo. Nag-iingat lang po tayo gaya ng pagsusuot ng face mask.
Hindi naman lahat tayo natatakot dahil nagsusuot tayo ng face mask. Ibig lang sabihin, nag-iingat tayo na hindi tayo mahawa, makahawa tayo ng iba sa mga panahong ito. Gaya ng ating sinabi, panalangin natin, malapit na po tayo sa face-to-face. I-announce po natin yan at nawa po ay makiisa tayo pag dumating na yung panahon na yon. At dito rin sinasabi po na ang isang dahilan ng ating pagdiriwang ay dahil ipinanganak na, sabi ng anghel, sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo, ang tawag sa Kanya. Kaya po yung pagsilang pa lamang, di po ba, ay isa ng kagalakan sa maraming tao. Kaya nga po yung pagdiriwang ng kaarawan ay laging pinagdiriwang at pinagsasaya ng maraming tao. Sa unang taon, pangalawang taon, pag 18 taon, pag 50 years old na, kaya taon-taon po ay nagdiriwang ng kaarawan. Hindi po ba nagpapasalamat tayo sa Diyos at maraming mga minsan happenings pag mayroong pong birthday ang isang miyembro sa pamilya. Di lalo na nga po nung sinilang na ang tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Ito pa lamang ay dapat magbigay na sa atin ng malaking kagalakan dahil nga po may pagsilang at ang sinilang walang iba kundi ang tagapagligtas ng mundo. At ito po ang ating pinagdiriwang kung Kapaskuhan. Hindi po ba? Bagamat hindi natin tiyak kung siya nga ay, sabi nila, isinilang ng buwan ng Disyembre, ang mahalaga po ay minsan isang taon ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan, ang pagdating ng Panginoong Hesus at ito ay magbibigay sa atin ng malaking kagalakan sa ating puso sapagkat sinilang ang tagapagligtas. Tapos po noong mga panahon na iyon, hindi lamang isang anghel ang nag-announce, biglang naglabasan ang hukbo ng mga anghel sa kalangitan. At sabi po dito sa tala, sa Lucas Kabanatang 2, 13 at 14, biglang nilang nakita kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Nakita po ng mga pastol, di po ba? Sila ay biglang nagpupuri sa Diyos at tumaawit. At sabi po ng anghel, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya ito pong mga anghel na ito na biglang bumaba, malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan ay biglang nagpuri sa Diyos doon sa harapan po ng mga pastor. Bigla po nagliwanag at sila ay nagpupuri sa Diyos. At naniniwala po ako na hindi lamang doon sa parang, doon sa lugar ng mga pastor sila nagpupuri sa buong kalangitan, ay nagpupuri sila sapagkat isinilang na nga ang tagapagligtas na magbibigay ng kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa puso ng tao na kanyang hinahanap at kapayapaan sa pakikitungo niya sa iba ay mararanasan po niya sapagkat dumating na nga ang prinsipe ng kapayapaan, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya yung mga taong kinalulugdan ng Diyos, sino po ba yun? Kundi mga taong nagsisi, bumalik sa Diyos, tinanggap si Kristo bilang Panginoon niya, tagapagligtas, at binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ito po ay nagbigay din ng kagalakan sa Diyos nating Ama na nakita niya na nagbunga ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Kaya maging po ngayong Kapaskuhan ay nagiging masaya ang buong kalangitan. Di po ba? Sabi nga kahit isa lang ang magbalik loob sa Diyos, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Kaya po ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa kalangitan. Pangatlo po nakita natin dito nagkaroon ng pagdiriwang ay mga pastol mismo. Sabi po doon sa Lucas 2:13-14 hanggang 20, na umalis sa mga pastol nung nakita nila ang Panginoong Hesus na binalita sa kanila na nandoon sa kulungan ng mga hayop at nakahiga sa sabsaban. Mga pastol po, madali nilang nakita yon sapagkat sanay sila kung saan yung mga kulungan ng hayop. Kaya nung nakita nila ang Panginoong Hesus, sabi po doon ay ang mga pastol ay umalis katapos po na makita nila ang Panginoong Hesus at napatunayan na talagang nandoon na ang Panginoon. Ay sinilang tagapagligtas, sabi sila ay umalis na nagpupuri sa Diyos at
Sinabi po doon na nagpapahayag sila ng kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Kaya po itong mga simpleng tao po na ito, na mga pastol na sa panahong yaon ay tinuturing na mababang uri ng hanap buhay nung panahon po nila na yaon, ay nagdiwang sila dahil natagpuan nila at nakita nila ang tagsilang ng ating tagapagligtas. Meron pa pong isa yung binabanggit ko po kanina, si Ana. Nais ko rin po basahin sa inyo, si Lucas 2:36-37, sabi rito, 7 taon pa lamang si Ana na nagsasama sa kanya, na nagsasama ng kanilang asawa, at ngayon 84 na taon na siyang biyuda. 84 years old na siya na balo. Kaya po 7 taon pa lang namatay na yung kanyang asawa. Siyempre ito po ay magbibigay ng kalungkutan ayon po sa Lucas chapter 2:13-14. Ngunit si Ana po ay ganito ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang ginawa na lang niya, lagi siya sa templo, hindi lang kundi pinasyahan niya na doon na lang siya sa templo palagi, at araw-gabi samba siya sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Kaya hindi niya po pinabayaan na siya ay manatiling malungkot dahil po sa pagkawala ng kanyang asawa. Muli niyang ginamit ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos, hindi po ba? Kaya maging po sa buhay natin, huwag nating payagan yung lungkot, yung kabigatan, mga problema na patuloy na madaganan tayo at lalo tayo maging malungkot sa buhay. Dapat po itanggi natin, ipaalisin natin sa buhay natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa dami po ng mga dahilan para tayo magpasalamat at magdiwang, ayun po mga kabigatan natin at mga problema ay nagiging maliit na lamang at minsan ay nawawala na nang hindi natin namamalayan dahil po sa dami ng dahilan kung bakit tayo magdiriwang sa Diyos, lalo na ngayong Kapaskuhan. Kaya po sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro, Kabanatang 5, talatang 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamahal, nagmamalasakit sa inyo. God cares for you. Sabi po dito sa unang Pedro, talatang 5 hanggang Kabanatang 5, talatang 7. Kaya marami pong dahilan kung bakit po tayo dapat magdiwang. Huwag nating isipin na kung marami tayong pera, kung maganda lamang ang ating bahay, maganda yung ating damit, maganda yung ating sitwasyon sa buhay, saka lang tayo magiging masaya. Kanina po nabasa natin si Herodes na halos na sa kanya na ang lahat. Siya ay nakatira sa palasyo, maganda ang kanyang tirahan. Meron po siyang korona bilang isang hari, maganda ang kanyang kasuotan, na sa kanyang lahat ng pwede niyang makain. Ngunit nung dumating ang Kapaskuhan, siya po ay nagalit at wala sa kanya ang kapayapaan at nandoon sa kanya ang kaguluhan sa buhay at sa tindi ng galit nga niya ay pinapatay niya yung mga sanggol. Kaya po ang tunay na garantiya ng ating kagalakan at kapayapaan sa buhay ay hindi po sa panlabas na dahilan, kundi dahil nakilala natin, tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. So kung meron po sa atin ngayon ay hindi nyo check, kung tinanggap nyo na ang Panginoong Hesus, ito na ang tamang panahon ngayong Kapaskuhan, ay minsan pa ilapit natin yung buhay natin sa Kanya. Kung tayo ay nalayo, ay ilapit natin yung buhay natin sa Kanya at pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. So mga kapatid, magdiwang tayo, nakasama natin ang Diyos ngayong Kapaskuhan. At pinagdiwang nila nung panahon nila, yung mabinasa natin, ipagdiwang natin ngayon at ipagdiriwang pa yan sa darating na panahon. Kaya sa panghuli-muli kong nais basahin yung mga talata na paborito ko po sa Biblia din. Sabi po sa pahayag na nakita po ni Apostol Juan yung mangyayari pang pagdiriwang sa hinaharap. Sabi niya, tumingin ako muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila ay nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan,
parangal, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat at lahat ng mga naroroon. Hindi po ibig sabihin na may nakatira sa ilalim ng lupa. Kung minsan ngayon may mga underground din po ba na mga tunnels at doon dumadaan yung mga tao o kaya yung mga taong namatay na nasa ilalim ng lupa o yung mga taong namatay sa dagat at yung iba naman ay nasa lupa. Ngunit ang ibig lang sabihin po nito, lahat ng mga taong nilalang ng Diyos na nagbalik loob sa Kanya ay magpupuri at ibibigay nila sa kordero sa Panginoong Yesus ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailan paman. Kaya ang pagdiriwang po natin, nakasama natin ang Diyos ay hindi po lamang ngayon, kundi yung walang hanggang pagdiriwang dahil walang hanggan nating makakasama ang Diyos. Kaya muli po, ito ang panawagan sa atin, sabi po sa banal na kasulatan, tingnan ninyo, ituon natin ating paningin sa Panginoong Yesus, lalo na ngayong Kapaskuhan, hindi po sa anumang mga bagay. Hindi ibig sabihin na kung hindi tayo makapasyal, o makapunta sa gusto nating lugar, o makakita ng magagandang ilaw, o kulang yung ating pagkain, ay parang magiging malungkot na tayo. Ngunit sinabi rito, tumingin tayo sa Panginoong Yesus. Siya ay tatawaging Emmanuel, na ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. At kung kasama natin ang Diyos, ay pwede tayo magdiwang sa kabila ng mga pinagdadaanan natin at ito ay ating malalampasan. Panandalian lamang po ito, ngunit ang ating pagdiriwang ay ngayon habang tayo nabubuhay at sa magpawalang hanggan. Purihin po ang Diyos sa araw po na ito at ngayon tutungo po tayo sa banal na hapunan at patuloy nating alalahanin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang bilin na isagawa po natin ito. So handa po natin yung ating mga bahagi at magkakaroon bahagi sa banal na hapunan, yung tinapay na ating inanda at saka yung juice na ating inumin. At kung wala naman po ay manahimik tayong muli at samahan niyo po ako sa isang panalangin at pag-alala sa ating Panginoong Hesus. God bless po sa bawat isa sa atin. Pagbasa mula sa unang Korinto, kabanatang 11, mula sa mga talatang 23 hanggang 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga minamahal, alalahanin natin ang Panginoon sa pagtupad sa isinagawa niyang banal na hapunan. Kunin natin ating bahagi sa tinapay na ating inihanda at kainin natin ito. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga minamahal, kunin natin ang ating bahagi sa kopa ng Panginoon. Uminom tayo rito bilang pagtupad sa kanyang tagbilin na alalahanin natin hindi lamang kanyang kamatayan, kundi ang kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Hintayin natin ang muling pagparito ng ating Panginoon, ipagdiwang natin ang kanyang kabutihan at pasalamatan natin ang kanyang sukdulang biyaya sa atin. Purihin ang ating Diyos ngayong araw na ito. Amen. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karunhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah. Lukas 2:11-14. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sige po, samahan po ninyo ako sa pangwakas na panalangin. Muli, Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa amin. Salamat o Diyos sa iyong kadakilaan at katapatan na pinapadama sa bawat isa. Kaya din o Diyos, patuloy kami, Ama, na nagpapasalamat sa kagalakan na ipinagkakalob mo sa aming mga buhay. At gayon din o Diyos sa kapayapaan na pinadarama mo sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat din sapagkat ikaw yung pag-asa ng aming buhay na walang iba kundi ang aming Panginoong si Kristo, na siya yung pag-asa na aming inaantay, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya. Kaya din o Diyos, salamat din nga po sa pagsilang
ng aming Panginoong Kristo na nagdulot ng kaligtasan sa marami. At hindi lamang kaligtasan, O Diyos, ang pinagkaloob ng aming Panginoong Hesus, kundi ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Lord God, sa iyong kabutihan, kadakilaan, O Diyos. Salamat sa lahat ng bagay. Maging, O Diyos, ang bawat mga anak mo ay patuloy na nakakaranas, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, lalo na sa pagdiriwang na ito, Panginoon, na wala kaming ibang ipinagdiriwang, kundi ang ipinanganak sa sabsaban. Kaya Ama, sa araw nito patuloy po kaming nagpupuri. Wala po kaming ibang hangad sa aming mga buhay, kundi itaas ang kanyang pangalan. Itaas ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya kami, O Diyos, ay naririto para patuloy na itanghal ang kanyang kadakilaan. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, patuloy mo kaming samahan hanggang sa huliin na aming paglilingkod sa iyo. Patuloy na O Diyos, na maranasan namin lagi ang biyaya ng Panginoon na kailanman ay hindi ipagkakait ito sa aming mga buhay. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng bagay, lalo na, O Diyos, sa pagdiriwang na ito. Alam namin na kasama namin ang Diyos sa pagdiriwang, sa patuloy na pagsiselebrate sa kaarawan ng aming Panginoong Kristo. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa iyong kadakilaan, at sa iyo ang lahat ng papuri. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Kristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Father, there is freedom, there is hope in the name that is Jesus. Lay your life down, give it all now. We are found in the love of the Savior. We come alive in you, set free to show the truth. Our lives will never be the same. We're giving all away. We are sold out to your calling. Everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our light shine your